Welcome to Davao City. Mga kagala, kapag may mga ganyang mga signages, di ba? Or mga tarpaulin, mga billboard, no, na nakalagay, welcome to. Kahit sa anong lugar, welcome to Cagayan de Oro City, welcome to Davao City, welcome to Cebu City, welcome to the Philippines, welcome to the City of Manila, welcome to Pasay City, di ba? Madalas natin yan nakikita sa mga mga bus terminals, mga airport terminals, and mga seaports, no? Kumbaga parang pambungad yung mga ganyang lugar. Mga ganyang mga karatula, mga signages. So ibig sabihin yan, welcome, no? Kumbaga hindi ba siya nasasalita, pero makikita mo yung parang pag mababasa mo siya na may parang may feelings, no? Na may emotion, no? Wow, welcome to Davao City. So at last, kung hindi ka man taga Davao, tapos nakapunta ka sa lugar namin, no? So maaring by bus man or by plane. So pwede kang makabasa ka ng ganyan, no? Welcome to Davao City. So nakakatuwa kasi mararamdaman mo yung feeling na wow, welcome ako sa lugar kasi nabasa ko yung karatula na welcome to Davao City, di ba? So maliban sa salitang welcome to Davao City, welcome to CDO, welcome to Cebu, welcome to Manila, City of Manila, welcome to Boracay, Iloilo, welcome to Bacolod, Zamboanga, Butuan, kung taga saan man kayo, di ba? Maliban sa nababasa nating mga welcome na ang sarap sa pakiramdam, ano pa ba ang mga nakapagpapasaya sa atin sa napububungad sa atin, no? Ano pa ba yung mga pambungad sa atin, no? Na nagbibigay sa atin ng kasiyahan, ng happiness, no? Sarap sa damdamin, maliban sa yan nga mga karatula, mga signages na nakalagay welcome to ganito, di ba? Welcome to sa mga ganyang lugar. So syempre yung lugar mismo, the place itself, di ba? So di ba kahit tinan mo to, di ba? Ang ganda, no? Nababasa mo yung welcome to Davao City, ang sarap sa pakiramdam kasi nababasa mo nasa Davao ka na nga. So kunyari OFW ka, pagdating mo, Davao, nasa Davao na ako. Grabe. Di ako makapaniwala, parang kailan ko lang pinangarap na makauwi ng Pilipinas, makauwi sa aking hometown Davao. So after 10 years, 20 years, 30 years, 50 years, andito na ako, no? Nakauwi na rin sa wakas. Yun, di ba? Asaya lang sa feeling. Pero maliban dyan, no? Isa talaga to sa makapagbigay sa atin ng tuwa. Pagbubunga din sa atin, no? So hindi lang mga welcome signages yung pambungad na nagbibigay sa atin ng kasiyahan sa puso, kundi yung view din talaga, yung view, di ba? Yung scenery. So ito yun, no? Welcome to Davao City. Ito yung hitsura ng Davao City, mga hagala. Just in case na hindi kayo nakapuntang Davao or matagal na, no? Like mga 10 years ago or 12 years, 10 years, 20 years, 30 years ago, di pa kayo napunta ng Davao, di kayo nakabalik or di kayo nakauwi. So ito na ngayon ang hitsura ng Davao City na bubungad ho sa inyo. Yes, bubungad. Like kapag kababa nyo ng airport, syempre yung mga smiling faces ng ating mga ground staff sa terminal natin, no? Sa ating airport terminal. Tapos paglabas yung airport talaga mismo, ito yung makikita ho ninyo. Yan. Kung doon kayo lalabas, pwede na naman. So ito yung makikita nyo dito, bubungad. Yan, oh. Ano ba meron dyan? Siyempre, St. Lucia Mall or Santa Lucia or Santa Lucia, no? So kayo nang bahala kung alin doon. Basta kanya-kanya na yan. O, kanya-kanyang kasalanan, kanya-kanyang kaligtasan. O, Santa Lucia Mall, St. Lucia Mall or Santa Lucia, St. Lucia, di ba? Mall of Davao. So yan po yung bubungad sa atin dito, mga hagala. Maliban sa napahagad ang atmosphere ng Davao, di ba? Yung hindi siya yung mapagi, hindi siya smoggy, hindi siya polluted area. So yan po yung makikita po nating senaryo dito, di ba? Yan po yung bubungad sa atin, maliban sa mga nakalagay na welcome to Davao City. So yun, ito rin yun, di ba? Ang ganda na, sarap sa pakiramdam na wow, ito na yung lugar namin dito sa Comunal, ito na yung lugar namin dito sa Diversion Road, sa may Buhangin, di ba? So yan na yun, yan ay makita ho natin. Ang ganda lang. Tapos ito pala nga, dito pala tayo nakaharap, yan pala yung nakita nating mga images. Ito pala yung nakita nating scenario dito, mga establishments. So, ano nga ba meron to? Siyempre Jollibee, Santa Lucia Mall na napakaganda talaga, no? So kumbaga kung sino mang may gawa nito, maraming salamat sa kumpanya, no, ng Santa Lucia Mall or basta sa mall na to sa kumpanya. Maraming salamat kasi ang galing talaga. Kumbaga parang siya, double purpose, no, na kikita sila sa negosyo nila. Siyempre yayaman sila lalo. Tapos pangalawa, parang nakita nila ng parang potential din na kumbaga kahit paano nakakatulong, no. Talagang win-win situation talaga siya, literal, no, na mapakinabangan siya ng mga taga Davao kasi nga pagkababa ng airport, pwede nang diretso sa shopping mall, di ba? Mag-grocery, shopping, bago dumiretso sa mga hotels, tama?
'di ba, walking distance lang 'yan, no? Pagkababa niyo ng airport, so hindi mo na kailangan sumakay ng taxi papunta sa hotel. Kasi pwede ka mo nang dumiretso dito. So sana meron tong travelers lounge. Sana meron, no? Parang sa SM City, Cebu. So far yun pa lang kasi ang alam ko na may mga travelers lounge. SM Clark walang travelers lounge doon. So talagang nagkakandakuba ako karga ng aking malita. Oo. So walang travelers lounge. So napaka-convenient talaga ng mall kapag mayroong travelers lounge, doon mo maiwanan yung mga gamit. Tapos meron pa akong nabasa na komento na daw, no? Maganda daw kung may shower din. Ang galing. Meron pa lang ganun. So pagkakala ko airport lang meron ganun, no? So yan, Santa Lucia Mall. Tapos Jollibee, tapos may mga Jollibee lang. Yan naman na yun, pinakabubunga talaga pag doon ka lalabas, no? So Santa Lucia Mall, Jollibee. Tapos meron din mga doon mga business business area, commercial area dito sa isa din harap niyan. Pero syempre kapag bubuksan na to sa Santa Lucia Mall, medyo hindi na masyadong mapapansin yun doon. Jollibee, kakain, tapos Santa Lucia Mall. So I don't know kung magkakaroon din ng Jollibee sa Santa Lucia Mall, pero feeling ko meron, syempre mall yan, Iba naman kasi ang Jollibee sa labas kasi pang drive-thru, no? Kasi ito naman siya magsasarado. Nakita nyo ba yung nakikita ko? Nakalagay na Tagum Katiil. Ibig sabihin, mayroon na palang bachelor papuntang Katiil. Ay, oo nga pala, mayroon na pala. Napansin ko pala yun dati one time. Kaso nga lang, ang daan nila ay Mati. So ngayon, Tagum Katiil. So more probably doon sila dadaan sa may Compostela Valley Province, no, Davao de Oro. Kasi wala nakalagay na Mati. Kasi kung Mati sila dadaan, dapat nilagay doon Mati. 'Di ba? Via Mati tapos Katiil. Anyway, so balik tayo sa no? Na-distract tayo doon sa bachelor na 'yon. So ito yung bubungad yan. Ganda ng ating atmosphere. Himpapawid natin dito sa Davao. Tapos meron na tayong makikitang Santa Lucia Mall. Tapos meron tayong makikitang Jollibee. Tapos yun. Ito pa lang So what if kung sa likod naman natin, dito na area. So syempre, tayo Yan Oo. Iikot tayo. Ikot ng ikot. Ayan. So syempre, isa yan sa nagdadagdag din talaga ng Parang napaka-iconic na rin itong gusali ng Jose Maria College, no? By Pastor Apollo Kibuloy. Kasi yan kapag pagkalapag mo pa lang, yan talaga makikita mo sa malayuan. Itong gusali na to. Ang ganda ng kanyang structure Para siyang may pagka-mall ang dating na, alam mo yun, hindi siya para siyang palengke na, alam mo, parang totoo yan. Sa Luzon area, kung nakapunta kayo, bandang maniwala kayo sa hindi sa mga hindi pa maniwala kayo na sa akin, maniwala na kasi ako yung nakapunta doon mula sa may Kasiguran, Sorsogon hanggang sa all the way to basta buong Bicol region. Ganyan ang estilo na kanang mga palengke. Ganyan, gusali, pataas ba, parang mall. Molengke nga tawag doon molengke. Mall na palengke. Magpalengke pa. So molengke ang tawag. So napaka-iconic na rin yan. So isa yan sa bubungan talaga, napaka-iconic. Tsaka alam naman natin ang simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy na kanyang niraran, di ba, na Jesus Christ. Basta, kalimutan ko na. Sorry na, so limit niyo yung comment box. So, wala akong panahon din na mag-Wikipedia na. So, yun, bali, iconic na eskwelahan yan, na gusali structure, no? So, makikita yan ng mga tao. Tapos, syempre, knowing na ito ay pagmamayari ni Pastor Apollo Kibuloy. So, napaka-hipokrito mong Pilipino ka na mahilig ka sa social media kung hindi mo naririnig ang pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy, no? Or ni Pacquiao or ni Kibuloy, di ba? Kasi si Kibuloy isa lang naman yan talaga sa pinakamalapit na kaibigan ni dating Presidente Digong. At saka lang mga Duterte family. Tsaka napaka-supportive talaga nitong si Apollo Kibuloy sa Davao, sa government of Davao, no? Napaka-ano niya, napaka-supportive, all out ng kanyang mga binibigay na suporta sa atin dito sa Davao, no? Kung ano man yung mga programang pinapatupad ng ating gobyerno dito for goods, di ba? So yun. Tapos ibig sabihin, so pag sinabing Jose Maria College, so pag mamayari ni Kibuloy, so talagang doon mo masasabi na wow. So ito pala yun, ganun pala talaga kayaman si Kibuloy. Kumbaga parang hindi mo man makikita talaga personally, in person, physically si Kibuloy kasi sa TV nga lang, sa social media. Pero at least makikita mo yung gawa niya, di ba? Yung kanyang pagmamayari. Or pagmamayari, ay actually hindi naman talaga ito pagmamayari ni Kibuloy para sa kanyang simbahan, no? As a whole. Siyempre, ang mga tao, parang kiniklaim na rin ng mga tao na siya talaga may-ari niya, siya yung founder Tapos yun, maliban naman dyan, sa simbahan ni sa simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy, Kingdom, basta anong tawag dyan,
Tapos itong eskwelahan na Jose Maria College ay meron din siyang panibagong ginawa, no? Na matasabi natin nga Davao's pride pa rin kasi syempre nasa Davao siya nakatayo. Yung yung hindi naman tanaw mula dito sa likod lang nitong gusali nito natatakpan. Yung 75,000 ba yun or 50,000 I don't know, kalimutan ko na, which is hindi ko masyadong binibigyan ng importansya, no? O ilang seating capacity, basta ang kinukuha ko lang talaga na seating capacity. So I'm talking about King Dome. Yon, King Dome. Yan. So nasa likod nito King Dome na napakalaki na 50,000 or 75,000 seating capacity. Na kumbaga sabihin ko ulit na hindi ko nga siya binigyan ng importansya yung ganong detalye. Basta ang detalye talaga na sure ako siya ang pinakamalaking tawag nito, stadium, gymnasium, stadium or gym sa buong Pilipinas. Yes, hindi na MOA Arena, hindi na rin Araneta Coliseum at lalong hindi na rin ang Philippine Arena, no? Once na ito ay mabuksan niya, hindi man publicly kasi hindi naman talaga ito niya intended for public usage, no? Kundi para sa kanyang simbahan, para doon sila magsasagawa na lang tawag nito, yung simba, pagsisimba or ano ba na mga ginagawa nilang mga gawain o activities sa kanilang simbahan, sa kanilang relihiyon or simbahan. So, ayun. Once na function na yan, so matatawag na siya na siya talaga ang pinakamalaking venue so far na pwedeng mag-held ng concert ang mga sikat na mga international artists, no? Like Blackpink, BTS, 'di ba? Yun ngayon ang pinaka big name, big thing talaga, big deal talaga yung pangalan na yan, Blackpink tsaka BTS dito sa buong mundo. So, sila yung nauna. Galing, no? Ang ganda talaga ng mukha ng mga bus ng Bachelor. King Long tsaka Dewo ng Metro Shuttle. Anyway, balikan tayo. Na-distract na naman ako doon sa bus. Anyway, yan na nga. So, welcome. Ano nga ba? Maliban sa signages na nagwe-welcome sa atin na mababasa na nakapagbibigay ng tuwa sa ating mga puso. Maliban sa mga welcome Davao City, di ba? Pati rin yung magandang view. Yun, parang ito. Oh, ganda ng view. Wala kang makikitang putik. Di ba? Walang putik yan, mga gala. Wala kang makikitang mga bato-bato. Wala kang makikitang mga kalat. Oh. Di ba? Oh, asa na mga first the kalat dyan, oh, di ba? Oh. Wala. Wala kang makikitang kalat. Is may mga kalat. Ay, hindi naman. Walang perfecto. Pero at least bilang lang talaga sa dali. No? Kumbaga, kung gusto mo makita ng kalat sa Davao, sadyain mo talagang maghanap. Di ba? Ang galing. So, yan yung nakakatuwa kapag bago kang pasok sa isang lugar kasi makita mo talaga yung welcome na signage plus yung mga establishmento, mga gusali, mga facilities. Tapos dito sa Davao, ito lang nakakatuwa. Ang ganda ng kitsura ng mga tao, di ba? Kalmado lang, naglalakad, di ba? Super relax, hindi nagmamadali, hindi pinagpapawisan. Super fresh ang mga mukha ng mga Davaoenyo. Tunay, legit yan. Hindi sila yung typical ba na nagmamadali, galing sa eskwela, baka hindi makasakay ng first trip ng jeep na sasakyan nila, baka maubusan, di ba? Ganun, so hindi karira ang buhay dito sa Davao so far. Kahit pasabi ng traffic na, marami ng tao. Congested na yung kalsada at highway natin, mga main roads. But still ang mga tao, makikita pa rin ng senyales na relax pa rin at komportable, kampante, di ba? O yan, wala, relax. Ang ganda ng mabuhay. Madayaw, Davao. Welcome, Davao. Santa Lucia Mall. Tapos, pag ikot mo dito, yan, makikita mo yan. Ang ganda ng may patulay dyan si kay Kibuloy yata yan kung sino, kay LPO ba yan o kay Kibuloy, no? Baka meron silang sanib puwersa para sa mga estudyante yan, para sa safety, diba? Tapos Jose Maria College, ang ganda ng structure, parang Molengke sa Bicol region in some parts of Luzon. Tapos yun, sa likod nito is Kingdom. So yun yung mga iconic na mga gusali dito sa Davao. And syempre location, iconic na rin itong talagang ganito, popular talaga ang Davao when it comes to cleanliness, no? Cleanliness is next to godliness. So thank you sa mga Duterte kasi napanatili yung ganong pagkakakilanlan, no? Yung ganong pangalan dito sa Davao. So kahit mapadigong man yan, mapasara or mapabaste. So sana sa mga susunod pa na mga henerasyon, sa susunod pa sa mga Duterte, kung sino man yan, sana mapanatili, no? Yung peace and order tsaka yung clean and green talaga. Ang ganda tingnan, no, di ba? Clean and green. Super clean and green. So far, maganda tingnan. So nakatuwa. So thank you for watching. Yun na siguro. Nga pala, dito na naman tayo. Tignan natin yung kabuuang development, kabuuan talaga. So tingnan natin yung yung hitsura ni
ito, Santa Lucia Mall ko anong ganap na ngayon, anong hitsura na niya after ilang months na tayo nagpunta dito. Okay, so but for today's video, i-up ko na to kasi yan na nga yung content po natin, no? Ano nga, napakasaya, no? Na makikita mo yung gatong lugar sa Davao. Welcome, Davao City. Plain and green. I have to say bye-bye and ingat.